Tahimik ang gabi. Dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok at dumarampi sa balat mo ang malamig na simoy ng hangin galing sa dagat. Sa katahimikan ng sandali, sa pagitan ng mga huni ng kuliglig at banayad na hampas ng alon, hayaan mong dalhin kita sa isang paglalakbay. Hindi sa mga fahina ng mga aklat, kundi sa mismong himig ng kasaysayan. Ito ay hindi kwento ng mga hari at palasyo. Ito ay tungkol sa mga taong bihirang mabanggit, mga mandirigma, magsasaka, tagapagtala at mga pinunong may sariling paraan ng pamumuhay. Ang gabing ito ay alay sa isang mundo bago pa dumating ang mga mananakop, isang mundo ng mga Visayan, ng kampilan at kawayan, ng batas sa tanso at pista sa ilalim ng buwan. Isang gabing hindi tungkol sa panaginip lamang, kundi sa kasaysayan bago ka pa man ipinanganak. Isipin mong ikaw ay isang binatilyo sa isla ng Mactan. Walang sapatos, walang baluti. Sa iyong kamay ay isang matalim na kampilan, pinatalas mula sa bakal na nakuha sa kalakalan. Ang araw ay papataas, mainit, malagkit ang hangin. Hindi ka pa kumakain buong maghapon. Isang uri ng pag-aayuno, panalangin para sa lakas sa darating na labanan. Ikaw ay bahagi ng grupo ng mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Hindi pa siya bayani sa mga kwento, isa siyang pinuno na pinipilit ipagtanggol ang kanyang lupa laban sa isang dayuhang kapitan na may bakal, mga baril at mga sundalo. Pero huwag mong isipin na kayo ay walang laban. Ang iyong katawan ay sanay sa init, sa bigat ng katawan sa ilalim ng araw. Sanay ka sa paglangoy, sa pag-akyat, sa biglang paglusob. Mabilis kang gumalaw, nakayapak, habang bitbit ang iyong kalasag na kawayan. Magaang, madaling itaas, madaling bitawan kung kinakailangan. May mga tattoo sa iyong braso. Hindi pa maraming guhit, pero sapat na para ipakita na hindi ka na baguhan. Sa Visayas, ang bawat marka ay tanda ng tapang, ng pakikidigma, ng pagsubok na nalampasan. Walang organisadong hukbo. Kayo ay magkakaibigan, magkakamag-anak, magkakapitbahay. Hindi ka sinasanay para sa digmaan ng mga imperyo. Kayo'y sinanay para sa pintakasi, biglaang paglusob sa mga karatig pulo o pagtatanggol sa inyong sariling lupa. Ang pamumuhay bilang mandirigma ay hindi tungkol sa karangalan lamang. Ito ay tungkol sa kaligtasan, sa lupa, sa dangal, at kung minsan, sa ginto at alipin mula sa nalupig na lugar. At sa araw na ito, ang iyong kalaban ay isang dayuhang may sapatos. Marahil ay kilala mo na ang kwento. Isang umaga ng Abril, taong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa baybayin ng Mactan. Ayon sa mga alamat, tinanggihan siya ni Lapu-Lapu. Hindi nagpasakop, tumindig para sa kalayaan. Isang makasaysayang sagupaan ang sumiklab, at doon nasawi ang kilalang Portuhes sa ilalim ng kamay ng isang bayaning Pilipino. Ngunit kapag binalikan natin ang mga orihinal na tala, lalo na ang mga isinulat ni Antonio Pigafetta, isang kasama ni Magellan, makikita natin ang isang mas tahimik, mas komplikadong kwento. Si Magellan ay hindi naglayag para sa labanan. Siya ay naglayag para sa kalakalan. Ngunit habang lumalapit siya sa arkipelago, nadaman niyang kaya niyang manakop, isa-isahin ang mga pulo, ikalat ang pananampalataya, at ipaubaya sa Espanya ang kapuluan. Sa Cebu, may mga pinunong sumang-ayon. Ngunit sa Mactan, hindi. Si Lapu-Lapu, isang dato sa Mactan, ay tumangging magbayad ng tributo. Para kay Magellan, ito ay isang insulto. Kaya sa madaling araw, lumunsad siya kasama ang ilang sundalo, hindi higit sa 6. Nais niyang takutin si Lapu-Lapu. Patunayan ang lakas ng mga taga-Europa. Ngunit hindi ito ayon sa plano. Ang mga Kastila ay hindi makalapit. Batot koral ang Pampang, napilitan silang maglakad sa tubig, bit-bit ang kanilang mga armas, mabagal, pagod,
At sa likod ng bawat bato, may nakatagong sibat. Hindi lubos na malaki ang labanan. Wala itong kaningningan ng mga digmaan sa Europa. Ngunit ang epekto nito ay malawak. Napatay si Magellan, hindi ng isang tagpo ng karangyaan, kundi ng maraming kamay. Taga rito, taga roon. At nang siya'y nalugmok, ang kanyang mga kasama'y tumakas. Iniwan ang kanyang katawan, ang kanyang sapatos, ang kanyang sandata, at ang kanyang alamat. Isipin mong may hawak kang manipis na plaka ng tanso. May mga ukit, hindi pamilyar ang mga letra, mga kurbang salitang tila sumasayaw. Ito ang Laguna Copper Plate Inscription, isang dokumentong natagpuan noong 1989 sa Lumban, Laguna. Isang tahimik na piraso ng kasaysayan na halos hindi madiskubre. Ito'y may sukat na 20 metro kalye, 20 metro kalye. Ngunit ang laman nito ay kaibigat sapagkat pinago nito ang pagkaunawa sa sinaunang Pilipinas. Isinulat noong taong CE, higit 1,000 taon na ang nakalipas. Sa panahong akala ng marami, ang mga Pilipino ay wala pang sistema ng pagsusulat, batas o gobyerno. Ngunit heto ang tanso at malinaw nitong sinasabi, mali tayo. Ang nakasulat ay hindi kwento ng digmaan o alamat. Ito ay patawad sa utang. Isang taong sinamwaran kasama ang kanyang anak ay pinatawad sa pagkakautang na 1 kati at 8 suwarna ng ginto. May pirma ang isang lakan ng tundo at binanggit ang mga ilog, puok at mga pinunong sangkot. Lahat ng ito ay nakasulat sa Kawi script gamit ang halo ng lumang Malay, Sanskrit at mga rehiyonal na wika. Hindi lang ito kontrata. Ito ay patunay na may sistema ng batas, na may organisadong lipunan, na may literasiyang sariling atin bago pa dumating ang mga Kastila. Tahimik, halos opisyal ang laman nito. Ngunit sa likod ng katigasan ng salitang legal, nandoon ang puso ng isang lipunan, isang pamilya, isang utang, isang pagkakataon, isang bansa, bago pa man ito matawag na ganito. Tahimik ang gabi. May naglalagablab na apoy. Ang paligid ay puno ng amoy ng inihaw na karne at alak mula sa tuba. Ikaw ay nakaupo sa banig, sa ilalim ng bahay na nakaangat sa lupa. Ito ay tahanan ng isang dato, pinuno, mandirigma, tagapamagitan. At ngayon, tagapagsalo. Sa Visayas, ang piging ay hindi lang handaan. Ito ay pagpapakita ng kapangyarihan, dangal at paggalang. Ang pagkain ay sining, ang alak ay ugnayan, at ang awit ay alaala. Sa gitna ng mesa ay lechon, malutong, maalat, mabango. May linaga sa mga mangkok, kinilaw na isda, at kaning may kulay dilaw mula sa luyang dilaw. May kudyapi na marahang tinutugtog. May mga epiko na binibigkas sa tula, mga kwento ng sinaunang bayani, ng digmaan sa karagatan, ng pagmamalasakit at pag-aari. Tahimik ang dato. Ngunit ang kanyang balat ay may batok, mga tattoo ng mandirigma. Walang kayabang-yabang, ngunit malinaw, siya ay pinagkakatiwalaan, kinatatakutan, iginagalang. Ang kanyang mga bisita, mga timawa, ay malayang tao. Hindi alipin, kundi kaalyado. May ugnayan, may obligasyon, may karapatan. At sa ilalim ng buwan, habang bumababa ang init ng gabi at unti-unting nauubos ang pagkain, nananatiling buhay ang kwento ng pamumuno. Hindi sa dahas, kundi sa pag-aalay, sa pagkain, sa musika, sa katahimikan. Ngayon, unti-unti nang humuhupa ang mga apoy. Ang dagat ay tahimik, maliban sa banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang mga tambuli ay tumigil na, at ang mga kwento ng matatandang bayani ay bumabalik sa katahimikan mula sa pinanggalingan nito. Ang ating paglalakbay ngayong gabi, mula sa alikabok ng Mactan, sa liwanag ng sinaunang tanso, hanggang sa mainit na lechon ng mga dato, ay hindi isang katang-isip, kundi salin ng mga tunog, damdamin, at pangarap ng mga naunang henerasyon.
Mahirap ang maging mandirigma ni Lapu-Lapu, walang baluti, walang kasiguraduhan. Ngunit may dangal, may paninindigan. Hindi ganap na alamat ang labanan sa Mactan. Ito'y siksik sa tao, sa pagkabigo, sa tagumpay, at sa katahimikan ng pagkatalo at panalo na sabay na umiiral. Tahimik ang Laguna Copper Plate, ngunit bawat ukit nito ay daing ng isang lipunang marunong magpatawad, magtala, at magtiwala. At sa huli, ang pista sa Visayas, ang mesa ng isang dato, ay patunay na ang pamumuno ay higit pa sa pamumuno sa labanan. Ito rin ay pamumuno sa damdamin, sa alaala, sa pagdiriwang. Habang ikaw ay nakahiga na ngayon at ang iyong mga mata ay unti-unting humihimbing, isipin mong ang mundo ay matagal nang umikot, na ang kasaysayan ay hindi palaging malalaking laban o sikat na pangalan, kundi mga karaniwang araw, mga simpleng gabi, mga taong katulad mo. At sa katahimikan ng gabing ito, habang unti-unting nilulunod ng antok ang iyong kamalayan, maalala mo sana, kahit bahagya lang, na sa likod ng bawat pahina ng kasaysayan ay may katahimikan na gaya nito. Isang mundong minsang umiral. At ngayon, ikaw ay bahagi ng alaala nito. Magandang gabi at matulog ka ng mahimbing. Tahimik na ang lahat. Ang mga tambuli ay hindi na naririnig. Ang mga alon sa pampang ay tila mas banayad pa ngayon, parang hinay-hinay na inaawit ang huling bahagi ng kwento. Sa mga bundok ng Mactan, sa ilalim ng buwan, wala nang sigawan, wala nang hampasan ng kampilan. Tanging ang kaluskos ng damo sa hangin at ang bulong ng mga ninuno. Minsan, sa panahon ng mga dato, ang gabi ay sagrado. Doon ginaganap ang pagninilay, ang mga panaginip, ang mga kwento na sinasabi sa apoy habang ang lahat ay nagpapahinga. Sa mga baryo at barangay, tahimik ang paligid. May batang nakatulog sa balikat ng kanyang ina. May matandang nagbabantay sa bituin. At may mandirigmang ginagamot ang kanyang sugat, iniisip kung makakauwi pa siya sa kanyang asawa bukas. Sa likod ng ingay ng digmaan, sa likod ng tunog ng gong at sigaw ng mga maglalakbay, ay ang katahimikan ng tahanan. Doon sa kanlurang bahagi ng kapuluan, sa baybayin ng mga maharlikang dato, unti-unti ring pinapatay ang mga sulo. Iniipon ang dahon ng saging. Tinatapos ang inumin. Binubulong ang huling dasal sa diwata ng gabi. At ang buong bayan ay unti-unting nilulunod ng antok. Ikaw din. Sa mundong ito ng mahahabang gabi, ng mga kwento ng karangalan at takot, ng gutom at tagumpay, ikaw ay bahagi rin. Isang kaluluwang nakikinig, nagpapahinga. At ang kasaysayan ay masaya na may kasama siya ngayong gabi. Wala kang kailangang gawin ngayon, kundi huminga ng mabagal. At hayaang lumutang ang iyong isipan. Papalayo sa kasalukuyan, papunta sa katahimikan ng nakaraan. Marahil ay maririnig mo pa ang mga yabag sa buhangin. Mararamdaman mo ang init ng apoy mula sa tapayan. O maaamoy mo ang sangkap ng sinaunang pagkain na niluluto sa kawayan. O baka naman, wala na. Tahimik na ang lahat. At sa katahimikang iyon, ikaw ay ligtas. Ikaw ay nasa tahanan ng alaala. Hindi na sumisigaw ang mga tambuli. Hindi na naghahampasan ang mga armas. Ang mga kwento ng tagisan at tagumpay ay lumubog na rin, kasabay ng araw sa dagat ng kabisayaan. Ngayon, ang mundo ay tila humihinga ng mas mabagal, mas malalim, mas payapa. Sa mahinang liwanag ng buwan, maaaninag mo ang silweta ng isang bangka sa malayo, marahang tinatangay ng alon. Sa loob nito, isang matandang mangingisda ang nakapikit, may dalang lambat at isang lihim na panalangin. Sa gilid ng kanyang bangka, dumadampi ang malamig na simoy ng hanging amihan, tahimik, gaya ng kanyang puso. Malapit sa pampang, sa isang maliit na nayon, ang mga bahay na yari sa nipa at kawayan ay tila mga aninong nagpapahinga. Sa loob ng bawat isa ay may mga pamilyang natutulog na, magkakatabi sa banig,
tahimik na naglalakbay sa mundo ng panaginip. Ang mga ina ay nakayakap sa kanilang mga anak. Ang mga ama, pagod sa araw ng pagsasaka o pangingisda, ay iniidlip habang humahaplos sa kahoy na sandata ng kanilang mga ninuno. Ang gabi ay sagrado. Ang gabi ay sa diwata ng hangin at sa bathala ng panaginip. Walang kailangang gawin, walang kailangang isipin. Sa mga panahong ito, kahit ang mga dato ay nagpapahinga, kahit ang mga babaylan ay tumatahimik, at ang mga espiritu ng kagubatan, ng ilog at ng bundok, lahat sila ay nagbabantay, hindi upang takutin, kundi upang alagaan. Sa ganitong mga sandali, wala ka na sa kasalukuyan. Ikaw ay kasama na ng kasaysayan. Isipin mong ikaw ay nakaupo sa may tabing ilog, may mga bituin sa itaas, at isang matandang nagsasalaysay ng kwento, hindi upang turuan, kundi upang damhin. Ang kanyang boses ay mabagal, mababa, tulad ng agos ng tubig. Walang pagmamadali, walang kailangan matapos. Kwento lang, pakiramdam lang, alaala lang. Sa kanyang tabi, may siga. Hindi masyadong maliwanag, sapat lamang upang makita ang iyong mga daliri. Maaaring umuulan ng kaunti o baka naman banayad lang ang ambon. Hindi mo na sigurado at hindi mo na rin kailangang siguraduhin dahil ligtas ka, tahimik ang paligid, ang kagubatan ay nakikinig. Sa kalayuan, naririnig mo pa ang pag-awit ng mga diwata, mga salitang matagal nang kinalimutan ng mundo. Sila ay kumakanta hindi upang aliwin, kundi upang alalahanin. Alalahanin ang panahon ng anito at alay, ng tapang at paggalang, ng pagtatanim sa ilalim ng buwan, at pag-aani sa pagsikat ng araw. At habang ang kanilang awit ay humihina, ikaw ay lumulubog sa mas malalim na katahimikan. Wala na ang tunog ng espada. Wala na ang galit ng labanan. Wala na ang ingay ng takot at kagutuman. Ang natira na lamang ay ang banayad na ritmo ng iyong paghinga. Ang dahan-dahang pagtulog ng isang kaluluwang napagod sa pakikinig. At sa huling sandali bago ka tuluyang dalawin ng panaginip, maririnig mo pa ang mga salitang ito, isang huling bulong mula sa kasaysayan mismo. Hindi ka nag-iisa. Ang mundo ay matagal nang umiikot bago ka isinilang. At patuloy itong iikot habang ikaw ay nagpapahinga. Ngunit ngayong gabi, ang kasaysayan ay tahimik din. At siya'y natutuwa dahil pinakinggan mo siya. Matulog ka na. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng katahimikan, sa puso ng ating kasaysayan, ikaw ay ligtas. Matulog, pahinga, hanggang sa muli.